Hi guys, good morning! Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalik inyong kaibigan na marami na pong napagdaanan kaya pag nagbigay po ng payo, siguradong pangmalakasan. It's me, your one and only Payong Kaibigan. And on today's video mga kapwersa, syempre before we proceed sa ating magandang balita, kamustahan portion po muna tayo. I hope lahat po ng ating mga kababayang OFW kahit saan man po kayong panig ng mundo ay nasa ayos po kayong kalagayan at sitwasyon, okay? And special shout out po sa ating mga puwersa dyan, sa mga pangmalakasang puwersa po natin, yung mga OFW po natin na nagtatrabaho bilang household service workers, mga domestic helpers, kasambahay. Mega love shout out po sa inyo kasi congratulations po, di ba? Kasi alam naman po natin na kayo po ay talagang may major part or major role sa celebration ng Ramadan kasi kayo po ay talagang nagpagod at nagpuyat para po masuportahan ang ating mga employer na talagang nagfa-fasting. So by next week po, matatapos na po yung Ramadan at celebration na po ng Eid holidays. So, ayun na nga, yung magandang balita ay ito po ay para sa mga pauwi pong kababayan natin sa Pilipinas. Ang magandang balita po dyan, meron pong advisory na nilabas po ng CAB or Civil Aeronautics Board kung saan itinaas po nila, dinagdagan po nila yung quota o yung limit po na tatanggapin na international inbound passengers dyan po sa Ninoy Aquino International Airport. So gagawin na po itong 2,000 sa buwan ng Mayo. Okay? So ito pong advisory ay nilabas po ito May 3, 2021. It was signed by Sir Carmelo Arcilla. Siya po yung Executive Director ng Civil Aeronautics Board. So basahin po natin yung subject po niya, International Inbound Passenger Capacity at the Ninoy Aquino International Airport or NAIA. Please be advised that the international inbound arrivals at the Manila's Ninoy Aquino International Airport shall be limited to a maximum of 2,000 passengers per day for the month of May 2021. So yun nga po yung magandang balita. Kasi alam naman po natin na nung mga nakarang buwan, di ba? Nilimit po yan into around 1,500 passengers. So ngayon po, tinaas po nila into 2,000 passengers sa buwan po ng Mayo. So hindi po natin alam kung ano din po yung bilang sa buwan po ng Hunyo at Hulyo. Okay? So for the meantime, mag-focus muna tayo sa buwan ng Mayo. Okay? Kasi napakarami pong bagay na posibleng maka-apekto sa guideline na ito. Kaya nga po, sila po ay very specific na ito po ay para po sa buwan ng May. Okay? So regardless guys, kahit po may ganitong increase po sa tatanggapin na inbound passengers, hindi po natin maiiwasan na magkaroon pa rin po ng cancellation ng mga flights. Okay? Lalo na po sa Saudi. So I'm referring po doon sa Philippine Airlines and Saudia Airlines. Kasi napakaraming bagay po ang posibleng maka-apekto sa cancellation ng flights. Kahit nga po dagdagan po nila yung incoming doon na inbound passengers, kung ang problema naman po ay dito sa Saudi Arabia, still magkakaroon pa rin po ng cancellation ng flights. Okay? So hindi lamang po yan sa Saudi Arabia at kahit saan man pong bansa dito sa Middle East at sa buong mundo. Tayo po ay nasa hindi ordinaryong panahon, nasa pandemic pa rin po tayo. So expect po na there will be cancellation of flights at mataas pa rin po ang rate ng cancellation. Okay? So, kung kayo po ay tatanungin, I'd rather choose my flight na kahit hindi po siya lumapag ng NAIA kasi ang pinag-uusapan naman po natin dito ay yung airport sa Manila, yung NAIA. So, kung hindi man po makancel yung flight mo, sana parang blessing in disguise na lang na mariroute hopefully yung inyong flight sa Cebu or sa Clark. Huwag na lang po makancel, okay? So, ano po ba ang dapat nating gawin pag may mga ganitong mga abiso, okay? So, iisipin po natin at dapat po natin laging tatandaan na syempre pag tayo po naman po ay nagpabook ng ating mga tickets,
tayo po inihingan po ng mga contact references. So sana yung binigay nyo pong mobile number, yung email po doon ay active po yun. At hindi lang bang po basta active, dapat po yun ay nare-retrieve nyo po whatever message na ipapadala po ng airline doon sa binigay nyo pong contact reference. Kasi alam naman po natin na sa panahon ngayon, di ba? Yung mga travel updates na yan, yung mga flight updates na yan, this can change. I mean, may pagbabago po dyan, di ba? At the only way na malaman po natin is through those contact references na binigay po natin noong oras po na nagpabook po tayo ng ticket. Okay? So, kapit lang guys, laban lang ng laban. At ipagdasal natin na sa panahon po ng Mayo, kung 2,000 po ang ina-allowed nila, hopefully in the month of June and July, ay taasan po nila. Kaya guys, kung umabot po kayo sa video na ito, I would request na mag-comment po kayo and then dagdagan nyo po ng hashtag dagdagan. Ibig sabihin po, tayo po ay sabay-sabay na manalangin na dagdagan po nila yung bilang ng pasahero. Okay? Natatanggapin po dyan sa NAIA. So, pag may nakita po ako na comment ninyo, plus hashtag dagdagan, so isa-shoutout ko po kayo on my next video. Okay? So, kung bago pa kayo sa channel ko guys, please don't forget na isubscribe nyo po ang channel ni Payong Kaibigan at i-click nyo po ang notification bell para ma-update po kayo pag may mga bago po akong upload. Okay? So as promised guys, punta na po tayo sa ating shoutout portion. So, ayun na nga guys. So ang ating pong last video ay yung ating pong medyo tutorial na kung saan sinabi ko doon na pwede po tayo mag-renew ng ating OWA membership without visiting yung mga OWA offices. Okay? So, ito po ay through our OWA mobile app. Pwede po nating i-renew at bayaran po natin or makisuyo po tayo sa ating mga pamilya sa Pilipinas na bayaran po yung ating OWA membership kung inactive na po siya para maging active member po ulit tayo. Okay? So, mega love shout out po kay Sir Jeffrey Cordiz. Ayan. Joseph Onna. Kay Arnold Macalinaw, mega love shout out of course kay Joff De Jos, kay Merlina Herrera, kay Randy Herbera na talagang suki-suki po na taga-subaybay ni Payong Kaibigan. Yun sabi niya, salamat po Sir Payong Kaibigan, ngayon alam ko na po kung saan pwede magbayad ng OWA membership. Hindi na po ako mahihirapan since 2017 pa po pala inactive OWA membership ko. Ayan, sabi po niya, no skip sa ads na lang po ang magtutulong ko po sa iyo. Salamat po ulit sir. God bless you po parate. So salamat po talaga Sir Randy Herbera. Mega love shout out din po kay Ma'am Sheena Lachika, kay Lorena Carion, of course kay Besh Mel Estrada, ang isang pangmalakasang vlogger din po sa Riyadh. Mega love shout out sa iyo. Kay Sir Dominic Galang, kay Nerissa Faldon Villanueva, Glenn Gary, salamat po. Thank you so much. Kay Eustaquio Balios, mega love shout out. Of course, kay Tokayo Rolly Tayon, mega love shout out sa iyo, sir. Sabi po niya, thanks again, sir, sa impormasyon. Tamang-tama, malapit na ako mag-renew by June. No skip ad po, suportang tunay. So marami pong salamat sa mga hindi po nagsiskip ng ads ni Payong Kaibigan. Malaking tulong po yan para po sa akin at para po sa advocacy na sinusuportahan natin. Alam naman po natin, just to share with you, tayo po ay namimigay ng payong para po sa ating mga masisipag at mabubuting mga guro. Okay? So abangan nyo po yung update natin dyan sa ating community tab para makita nyo po. Okay? Mega love shout out din po kay DJ Silda's Journey, kay Ryan Darum, Elizabeth Puzon, Rock Hard, sabi niya, Bernadette Liamera, kay Sir Willie Alarma. O yan, sabi po niya, hashtag OWA program. Nice feature Payong Kaibigan watching here where you are. Pa-shout out din kaibigan. Thanks and keep safe. So, ayan na po. Mega love shout out Sir Willie Alarma. Kay Ma'am Marlia Aquino. Kay Sir Robert Gulapo. Ayan.
Sabi po niya, good day sir, pwede po ba kami maghulog sa OWA even nandito po kami sa Pinas? May OFW e-card po ako, inactive po kasi sir. Pwede naman po na kayo mismo dyan ang maghulog sa Pilipinas. Pwede ko kayong bumisita sa mga, what do you call this? Sa mga establishments na accredited ng OWA kung saan pwede po kayo magbayad. And then, mega love shout out ED Wow Mix Vlog, Marizel Corpos, kay Rudy Pido, kay Renzel Santiahana, okay, Gino Malate, kay Elizabeth Ginoo, ayan, mega love shout out kay Ma'am Lisa Loyola, S3D, M4C, ano kaya ito? Kay Sir Gary Hamero, Junor or Honor Muharam, kay Rose 34 Channel, kay Jeline Tropicales, ayan, kay Marlina Herrera, Bernadette Liamera, ayan, Jerome Abelia, Lailani Arellano, Marizel Liwanag, ayan, Rogelio Agpalasin, Aida Laida Armentia, Fe Aristela, ayan, kay Linsky Haton, Isaac Colardo, kay Ma'am Selmarie Gumugda, at kay Ma'am Epifania Biernes. So mega love shout out po sa inyo lahat dyan. Uulitin ko guys, ngayon po ang ating hashtag sa ating video ay hashtag dagdagan para po kayo ay may shoutout po natin sa ating mga next video. So sana guys, gaya nga po ng sinabi ko kanina, kung bago po kayo sa channel ko, please don't forget na mag-subscribe po sa channel ni Payong Kaibigan. At dito po ang binibigay lamang po nating mga updates, ayun pong mga makakatulong po sa ating mga kababayang OFW. So from time to time, magbibigay po tayo ng travel advisory, kung ano po yung mga programa, di ba? Na dapat alam po ng isang OFW. Kasi you deserve the right to know. Okay? So marami pong salamat guys. Stay safe and God bless.